Hello mga kananay! Bumili lang po ako dyan ng 1 kilong laman ng baboy at lulutuin ko po itong pangdinuguan. Pasintabi na lang po mga kananay sa mga hindi kumakain ng dinuguan. Pero alam nyo ba mga kananay, nasa probinsya namin itong putahing to ang hindi nawawala sa mga punsyonan. Mapa-birthday man yan o kasalan. Alam niyo ba mga kananay na gustong-gustong lutuin ito ng aking tatay? Naalala ko pa nga, nilalagyan niya pa nga ito ng saging na saba, pero hilaw yun at ang paasim niya ay kamyas. Nilalagyan daw niya ng hilaw na saging na saba, isang technique din para dumami yung niluluto niya. O siya, mabalik na pala tayo dito sa niluluto ko. Hiniwa ko pa pala dyan ng mga maliliit kasi medyo malalaki yung pinanghiwa ng tindero. Ito namang anak ko nagpabili sa akin ng pakwan para may kakainin daw muna siya habang naghihintay ng ulam. At syempre, dito ko siya lulutuin sa paborito kong kawali. Naglagay lang ako ng konting mantika dyan at nung uminit na nilagay ko na yung sibuyas at bawang. Hintayin lang nating maging translucent yung kulay ng bawang at sibuyas, tsaka natin ilalagay yung karne ng baboy. May napanood nga akong mga kananay na sa tamang pagluluto daw, doon daw lalabas yung sarap at linamnam na mga niluluto natin. Kaya isa ito sa mga ina-apply ko tuwing ako'y magluluto. Hinalo ko na dyan yung karne ng baboy sa bawang at sibuyas para kumapit yung aroma niya. Pagkatapos ko dyang imekos-mekos, inumpisahan ko ng lagyan ng mga pampalasa. Siyempre, hindi mawawala dyan ang paminta. Mahilig ako sa paminta kaya dinamihan ko na. Sige, tak-tak mo, tak-tak mo, taka-taka-taka-taka-taka-taka-tak. Joke lang. Ayaw kasi lumabas mga kananay kaya pinanggigilan ko ng itaktak. Sinunod ko na rin ang hindi nawawalang seasoning. Siyempre, magiging matabang yan kung hindi natin lalagyan ng asin. Konti lang muna mga kananay kasi mas magandang matabang kaysa maalat yung lulutuin natin. At huwag kakalimutang haluin para maging equal yung mga pampalasang sa karne nilagay natin. At yan na ang naging itsura ng niluluto natin. Alam nyo ba mga kananay, yung mga konting sunog-sunog dyan sa kawali, yan daw yung isa din nagbibigay ng sarap sa ating niluluto. May tawag dyan mga kananay, nakalimutan ko lang. Di bale, sa susunod na vlog, doon ko na lang sasabihin. Kaya abangan mong mga kananay ang susunod nating vlog. Ganyan na pala ang naging itsura ng ating dinuguan. Palalaputin lang natin yung sabaw ng konti hanggang lumambot pa yung karne. At nang makuha ko na yung tamang lapot ng sabaw at lambot ng karne, nilagay ko na rin itong siling green. Isa rin ito sa nagbibigay ng aroma sa ating niluluto. Itong siling green din talaga ang hindi mawawala sa dinuguan. Siguro mga kananay kung nandito ka lang at mahilig ka sa gantong ulam ay talaga mapapansandok ka talaga ng kanin. Hininaan ko na rin ng apoy dyan mga kananay at hihintayin na lang din natin yung sili ang maluto. Masarap din kasi mga kananay yung sili sa dinuguan kung half cook lang. At sa wakas mga kananay, natapos na rin tayo magluto at ito na ang naging resulta ng ating dinuguan. Charan! Nakalimutan ko rin palang sabihin mga kananay na nilagyan ko rin ng konting suka yan. Pati dahon pala ng laurel mga kananay nilagyan ko na rin. Pero sa tingin ko optional lang din. Pero kung gusto niyo ng mabango o pampabango sa niluluto nyo, lagyan nyo na rin. At ito na nga mga kananay, inumpisahan na namin ng anak kong panganay na kumain. Nagugutom na nga daw siya at syempre naintindihan ko naman kasi galing siya sa eskwelahan. At sinabi ko naman na kumain na siya at magpakabusog kasi niluto ko yan para sa kanila. May natira pang pakwan dyan kaya sabi ko pagkatapos niyang kumain, kainin niya. Dinuguan. First bite. At tulad dun sa una kong sinabi mga kananay, pasintabi na lang po sa mga hindi kumakain at irespeto na lang din po ang bawat paniniwala natin.
O paano ba yan mga kananay, hanggang dito na lang. Sa susunod na lang na video ulit. God bless!